Binisita ako ng mga kaibigan ko dito sa bahay. Hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 9 ng umaga mga auntie ay dumating yung mga kaibigan ko. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagdating nila mga auntie dahil busy ako sa mga oras na yun. Dating na pagdating nila mga auntie ay nagtuhog na kagad sila ng pang barbecue namin. Sa tuwing pupunta po sila dito sa bahay, sila po palagi yung gumagawa ng barbecue. Si Jennifer at si Abby nga po pala yung dalawang kasama ko ngayon. Nahihiya nga ako sa kanila kasi sila yung bisita pero sila yung gumagawa. Biglaan lang po itong pagkikita namin dahil na-miss daw nila ako, charot. Ito po yung ginawa nilang barbecue. Sila na rin po yung nag-marinate niyan mga auntie. Masarap po kasi yung gawa nilang barbecue mga auntie, kaya gustong gusto ko rin na sila na lang din yung gumagawa. Pagkatapos nilang magtusok ng barbecue, ay gagawa naman sila ng ensaladang mangga. Miss ko talaga yung mga ganitong pagkain mga auntie. Dito naman, ay nagpiprito ako ng isda. Habang napiprito ako, ay binibidyohan ako ng kaibigan ko. Binibidyohan ko ang auntie nyo. Ito na nga oh. Pil na pil niya, nakangiti, labas lahat ang ipin. Pasensya na kayo ha, sa auntie nyo ha. Ganyan talaga yan minsan, tumatawa mag-isa. Sobrang sakit ng tiyan ko dito kakatawa mga auntie. Pag magkakasama kami, parang wala kaming problema. Puro lang kami tawa ng tawa. Ito na nga mga auntie, sa sobrang busy namin, nakalimutan nilang lagyan ng ketchup yung minarinate nilang barbecue. Pagkatapos ko magprito ng isda, ay nagbaga naman na ako dito ng uling. Dito po kasi kami mag-iihaw ng barbecue. Alam niyo po mga auntie, masaya po ako kasi dinadalaw at binibisita ako ng mga kaibigan ko. Miss ko po kasi mga auntie, hindi po ako nakakagala dahil wala akong sariling sasakyan. Kaya kapag na-miss ko sila at na-miss nila ako, ay pupunta sila dito sa bahay at dito kami nagbabanding-banding. Dumating na nga tong asawa ko mga auntie at chinek niya kaagad yung BP niya. Bumili siya ng sarili niyang pan-check dun sa BP niya. Ito po kay hapon ko mga auntie, kapag may bisita po ako o kaya naman may bumibisita sa akin, ay okay lang naman po sa kanya. Hindi po siya mahigpit sa akin, basta magpaalam lang ako. Gusto rin po kasi ng asawa ko na dito na lang kami sa bahay magbanding-banding. Maluwang po kasi yung space dito mga auntie, pwede po kaming mag-barbecue sa labas o kaya naman kumain. Itong mga kaibigan ko po ay kilala na sila ng asawa ko. Hindi ko pa po asawa dati si Hapon, kilala niya na po yung mga kaibigan ko. Katapos namin magluto ay kakain na po kami. Pag kumakain po kami, ay pinapatikim po namin sa asawa kong Hapon yung mga niluto namin. Kumakain naman po si Hapon mga auntie, kaso nga lang konti lang. Hindi rin po siya mahilig sa barbecue, lalo na kapag maalat. Pag si Hapon po kasi nagbabarbecue, yung sauce po ng yakiniku, yun po yung sausawan niya. Pagkatapos namin kumain, ay tinawag nga ako ni Hapon para i-check yung BP ko. Lagi kasi akong high blood sa kanya mga auntie, charot lang. Ka-check nga ni Hapon doon sa BP ko, sabi nga niya sa akin, ay mababa daw. Di pa naman ako marunong tumingin ng ganito mga auntie. 100/60, mababa. Totoo, takay na. Bigla akong kinabahan ng konti dahil mababa yung dugo ko. Ipo nila mga auntie, kapag mababa daw yung dugo mo, ibig sabihin nun ay anemic. As nga ng trip namin ngayon, etong kaibigan namin gustong magpabangs. Pare-parehas na nga kaming tatlo na merong bangs. Pwede mas lalo nang gumaganda ngayon yung kaibigan ko mga auntie. Para mas lalong gumanda yung bangs, syempre ayusin muna. Dito rin naman. Paglit lang, hindi pa na. Sabi ko kasi sa inyo mga auntie, kapag wala kayong magawa sa buhay nyo, huwag kayong nagbabangs. Tapos na nga pagtripan yung isa, ako naman yung pinagtripan nila mga auntie. Kinulot-kulot nga nila itong buhok ko. Nakita ko nga sa asawa ko, sabi naman niya ay okay naman daw. Katapos namin magpaganda, itong kaibigan ko mga auntie, iba na naman yung trip niya. Ari ko pong malaman kung ilang taon na po kayo dito sa Japan na nanirahan. Wait lang, di pa ako tas magkanta. Pwede natin. Maaari ko pong malaman kung ilang taon na po kayo dito sa Japan na naninirahan. Ang ganda naman. 5 taon na po. Wait lang, wala pa yung mic. Hindi ganyan yan, oh. 5 taon na po ako dito sa Japan. Grabe tong kaibigan ko mga auntie, sobrang sakit ng tiyan ko dito kakatawa. Katapos ng trip namin mga auntie, ay naglakad muna kami papunta ng supermarket. Gutom nga sila mga auntie, kaya bibili kami ng ice cream. Fast forward na nga po mga auntie, pagdating naman ng hapon, ay dumating na rin po yung kaibigan namin na si Mama Jasmine. Yung vlog ni ni Rosa.
papunta. Mga oras na po na to mga auntie ay pauwi na po sila. Limutan ko mag-video dun sa mga ibang kaganapan dahil sobrang busy. Kung sila umuwi ay nag-picture muna kami. Sobrang saya namin mga auntie kahit maiksi lang yung oras ay nagkaroon po ng oras sa amin si Mama Jasmine. Syempre salamat din dito sa dalawang kaibigan ko na si Abby at Jennifer. Kahit sobrang busy at malayo sila ay binisita pa rin nila ako. Ang ayoko nang matapos tong oras na to nakasama ko sila. Sobrang saya ko po mga auntie kahit nandito lang po ako sa bahay ay dinadalaw po nila ako. Sila po yung nagbibigay ng oras para mapuntahan lang ako. Kauwi nga ng mga kaibigan ko mga auntie, eto namang si Hapon ay nagtatanggal ng mga peach. May mga tanim po si Hapon na prutas. Sabi nga sa akin ni Hapon ay tanggalin ko daw yung ibang bunga ng peach. Dito po kasi masarap ang momo kapag maraming bunga. Ito namang si Kenshin ay umiiyak naman mga auntie. Kita ko nga yung tuhod niya na merong sugat. Pinasulpong na ngamin auntie. Inumutan na nga rin po pala ni Hapon etong big bike niya. Mahal na mahal talaga yan ni uncle niyo mga auntie. Yan lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye, channel. Nani?